Pagpapatupad ng curfew at mga programa kontra kahirapan ang nakikitang solusyon ng mga pulis Maynila at ng lokal na pamahalaan para matigil na ang rambol ng mga kabataan sa lungsod. Balitang hatid ni Cara David. Seryosong pinag-iisipan ng Manila Police District ang pagpapatupad ng 10 p.m. curfew sa mga bata ng Maynila, partikular na sa lugar ng Blumentritt, kung saan nagkaroon kamakailan ng riot ng mga kabataan. Ayon kay Chief Superintendent Rolando Nana, hepe ng Manila Police District, hindi naman daw sila nagkukulang sa pagpapatrolya sa lugar para maiwasan ng riot. Pero dahil hindi naman nila pwedeng kasuhan o ikulong ang mga menor de edad, nagiging paulit-ulit na lang daw ang problema. By 10 p.m. kung dapat ay wala nang minor de edad na palaboy-laboy doon sa lansangan. Pero hindi sila pwedeng kasuhan for that? Oh, wala rin po. Talagang At least pwede silang i-round up? Ay safe keep din po sila at iti-turn over din po sa DSWD. Katunayan, nung mangyari ang rumble, 2 menor de edad ang nahuli nila. Pero dahil parehong 15 and below ang edad ng bata, ibabalik lang din ng DSWD sa magulang ang mga ito. Ang problema, ayon sa batas, bawal na ang mag-impose ng curfew sa mga bata. Sa Section 57 ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, bawal ipinalize ang isang bata para sa isang ordinansa na hindi naman ipinapatupad sa matatanda. Kasama na dito ang curfew. Si Manila Mayor Joseph Estrada naniniwalang nakaugat sa kahirapan ng problema. Ilang beses man daw nilang hulihin at sawayin ang mga bata. Kung walang trabaho ang mga magulang nila, babalik at babalik din sa lansangan ang mga bata. Ang problema, bankrupt daw ng 3.5 billion pesos ang pamahalang lungsod ng Maynila, kaya di nila tuluyang mapatupad ang lahat ng anti-poverty programs. What project can I introduce? Any project boils down to funding. So, I have to raise funds. Bankrupt po ngayon. Bankrupt. Cara David, GMA News.